with kung sino pa po yung mga darating. Pero clearly po, ang panawagan po ng komite ni Speaker Romualdez is dumalo na po kung, I mean, una, yung apat po sana, no, na una na pong na-contempt. Kung dumalo lang po sana sila, they can actually terminate na po, no, yung hearing kung maraming may makukuha na po kasi na information, lalo na po doon sa mga SDO, Specialist Bursing Officers, na sina Fajarda and si Acosta. So sila po yung parang pinaka na-mention na pinakakailangang mga tao. And si Speaker Romualdez even said yesterday po sa ambush na he was reacting about your sentiment na nadamay po, no, naawa po kayo sa inyong mga opisyal. Okay, mga kababayan. Sagutin ko lang muna yung binibiting ko kanina. Tama po kayo. Ang nasa isip ko pare-parehas po tayo. The reason why that the Sara Duterte really wanted to be with Zuleika Lopez, it is because meron itong parang feeling ko, bilang chief of staff kasi, alam mo lahat eh. Bilang city administrator din ng panahon ng ikaw, mayor pa si Sara, alam mo talaga lahat. So therefore, maraming alam itong si Zuleika Lopez na pwede na magpalubog lalo kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya pinipigilan nila na magsalita ito. Pinapatibay nila ang loob. Kasi once nang nangyari, ay talagang naburyo o sabihin natin na warsyak na, di ba? Na warsyak ng utak ni Zuleika Lopez, baka biglang-bigla ay ilaglag niya ng tuluyan si BP Sara. Kasi doon pa lang nilaglag niya na eh. Doon sa pagpirma po nung MOA, para hindi daw po ilabas yung dokumento ng COA when it regards to the confidential funds, di ba? Yun, pinigilan po yun eh. Baka mamaya mas malala pa ron at binanggit na si Sara Duterte. Noong una nga iniiwas pa eh. Pero nahuli ni JJ Suarez na talagang si Sara Duterte ang nag-utos. Baka mas malala pa ang makuhang sagot doon. 'Di ba? Oh. Dahil nadadamay po sila doon po sa nangyayari and yung pagpo-persecute nga raw po sa inyo. So, ang hamon po niya, kayo na po mismo, sana, yung dumalo po sa pagdinig at sumagot po dun sa tanong ng mga mambabatas tungkol sa confidential fund. Ano po yung take niyo? Kasi, for them, hindi na po to kailangan pa sanang tumagal kung i-urge po sana natin itong mga Marian, official. kindly wrap up your question. Kung if we just urge po itong ating mga officials. Marian, kindly wrap up your question. Yun lang po, ma'am. Can you comment on that? Hindi raw po ito tatagal kung papuntahin niyo na po itong apat na officials niyo and kayo po mismo sana ang sumagot para matapos na raw po itong issue. Okay, sige. Unang-una, nasabi ko na no at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami noong October 18 was it? Pumunta ako. Umupo ako doon. Nag-antay ako ng tanong, hindi sila kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. Loko-loko ka pala, paano ka tatanungin? Hindi ka nga nag-take ng oath eh. Diba? Bakit ka pagsasayangan ng oras na hindi ka nga nag-take ng oath? Oh, ay naku talaga Sara And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon, na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako na umalis. So, I am not at their beck and call na tatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. Hindi ata marunong umintindi ito ng situational mga kababayan eh. Kasi tingnan mo kung ako ang tatanungin, Sara Duterte, what's in it for us? Halimbawa, ako ay isang kongresista. What's in it for us to ask you a question or a probing question without you having a taking an oath? Di ba wala kaming mapapala sa'yo kasi pwede ka magsinungaling eh. Kasi hindi ka naka-take ng oath. Ibig sabihin, it will not going to, or it can, ano ba tawag dito? Sorry. Anuin ko lang yung thoughts ko. Kumbaga ito ay hindi magagamit laban sa'yo, hindi mo rin ito magagamit na pabor sa'yo. Baka pag pinagsalita ka pa, mga ka-GP Natics, ang gawin mo, tarantaduhin mo lang yung mga Congress.
So therefore, hindi sila magsasayang ng oras para pagsalitain ka. Para ka namang sinto-sinto. Diba? Kami may respeto kami sa oras nila. Dapat magrespeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Asos? Okay? So, I do not understand saan nagagaling yung sinasabi nila na hindi uma-attend, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot. Sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote for Martin Romualdez as congressman. Kung taga-Tacloban man ako, hindi din ako boboto sa kanya as congressman. I do not... Teka lang ha. Anong kinalaman nung pagboto mo kay... wala namang kinalaman. Yung pagboto, kung binoto mo o hindi, kung taga-Tacloban ka o hindi. Walang kinalaman yun dun sa problema mo, Sara. Ay, Diyos ko. Mga kababayan, halatang halata to, naliligaw na ng landas. Can anyone samahan nyo nga ito para dalhin nyo na lang dun sa Mandaluyong? Gumagawa na ng kwento, maiba lang talaga, Gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as Speaker of the House of Representatives. Diba? Mio? So, kilala ko siya as Martin Romualdez, but I did not vote for him for congressman and speaker. So, wag niya akong pagsabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then, doon naman sa apat, lagi kong inuulit-ulit yan. Hindi ako yung uupo doon. Sila yung... Nawala yung sorry guys to cut you off. Kanina may niready ako, pinutol siguro ng ABS-CBN. Meron siya sinasabi kanina, when regarding to the dun sa pagpunta niya sa Congress. Ang sinabi niya doon, ako na lang magkukwento kasi narinig ko, talagang dire-diretso Sinabi niya na pinayagan daw siya na samahan si Zuleika Lopez para nang sa ganon, if ever that Zuleika Lopez has something parang kailangan siya, ay matatawag agad si Sara Duterte. Ngayon, ang tanong mga kababayan, di ba, kung papakinggan natin yung sinasabi ni Zuleika Lopez ay tungkol po dun sa mga bagay na wait lang. Sorry. Nakikita nyo yung picture ko. Ang sinasabi niya dito, bago ko ituloy yan meron kasi dito binabanggit na mga kahilingan, di ba? Lahat ng kahilingan yan ay tungkol sa security at tungkol dun sa health ni Zuleika Lopez. Tingnan mo, kung iisipin nyo mga ka-JP Natics, kung ikaw, bakit ka papayagan ng house na mag-stay doon? Di ba? Kasi unang-una, hindi ka doktor. Pangalawa, hindi ka rin security guard. 'Di ba? Bakit kanila ilalagay doon? At may mga security na doon para magbantay kay Zuleika Lopez. Pangalawa, hindi ka rin sabi ko nga doktor. 'Di ba? Pwede siguro mandodoktor. Bakit ka pag-i-stayin doon? Napakasinungaling. Pinutol lang ABS-CBN, hahanapin ko ulit bukas para may content natin. Sinabi niya yun Mga kababayan kaya nga sabi ko, panoorin natin itong video na to at sigurado ay kanina, mukhang pinutol nila kasi naglalag doon sa part na yun Uupo doon. Sila yung iinsultuhin, sila yung babastusin, sila yung mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first three attended po, hindi raw po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses
doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation. Guys, wait lang. 'Di ba umamin na siya kanina na ano talaga na pag sumagot sila doon talagang mawawarsyak yung utak niya. 'Di ba? Lahat ng tao doon pag pumunta talaga sa galing ba naman mag-interpolate ng mga congressman natin? Hindi niya kakayanin, mga ka-GP Natics. So, ibig sabihin, baka masiraan siya ng bait. Diba? Baka doon na siya, yung hindi lang tantrums ang gawin niya doon, baka dalhin na to sa Manda. Oh, umamin na. Oh. Ulitin ko sa part na yun, ha? Kaya hindi na po sila nagtanong. Mamaliitin. So, kailangan yung tao ang mag-decide. Kakayanin ko ba ito o hindi? Kung kakayanin ko ito, pupunta ba ako o hindi? I cannot tell people what to do, especially if it will put them under so much mental stress and torture. So, Yun tama kayo. May nagtanong dito. Sabi niya, GP, hindi naman si Sara Duterte ang tinutukoy niya, yung mga tao niya. Ganon din yun, mga kababayan. She is just using his men or yung mga tao niya, yung mga subordinate niya, para mag-explica. Pero, of course, sino yung nagsasalita, kung sino yung speaker, sa kanya din yun nagre-reflect, hindi natin pwedeng ihiwalay. 'Di ba? Siya nga mismo hindi rin pumupunta eh. If the person or her subordinate, mga kababayan, has a parang pwede silang magpasya on their own, kung pupunta sila hindi, kakayanin ba nila yung mental torture? It also, mga kababayan, affects or it also indicate ito at idinidikit natin kay Sara Duterte yung mismong bagay na yon. So, she can also decide whether to go or not. Kasi iniisip din niya kung kakayanin niya ba o hindi yung pressure. Diba? Ang akin lang, kung ano yung desisyon nila, yun yung susuportahan ko. Thank you very much. VP, just to clarify lang po, the first three were attended Ma'am po, Baby Ruth. hindi na po kasi kayo nag-oath, kaya hindi po nila kayo tinanong yung oath po na which you will say the truth na nothing but the truth po. Kaya hindi na po sila nagtanong. Yes, opo. Kasi po, sinasabi ko, unconstitutional yung rules nila. They interchange persons and witnesses doon sa rules nila. They say inquiry, they interchange inquiry and investigation doon sa rules nila. Walang investigatory prosecutorial powers ang Congress. They can only do in aid of legislation and they must respect the rights of persons appearing therein. But hindi na natin nakikita yun ngayon. Nakikita nyo kung ano-ano na lang gusto nilang sabihin. Alam nyo, nagtatago lang talaga kayo dyan sa sinasabi nyo nag-i-interchange yung kanilang at they cannot have a tawag dito mga kababayan, investigation. Kasi nasa nila yan eh. Nandun sa mandato nila yan eh. Mga oversight function, investigate in aid of legislation. Paano mo sasabihin na wala? Hindi naman kayo pinapersecute. Wala, hindi nga sila nagkakaso sa inyo. But then, of course, mga kababayan, ang kagandahan kasi na ito ay nakikita, ito kasi yung iniiwasan nila eh. 'Di ba? Gusto nila file the case in court. Kasi once na nasa korte na, alam niyo ang nangyayari? Pag nasa korte na kasi, sila lang ang nakakaalam. Yung taong bayan, hindi ito nalalaman. Kung meron man tayong malaman, very selective at very konting-konti lang talaga yung malalaman natin kasi dahil meron tayong sub judice rule na kapag nasa korte bawal pag-usapan, mga kababayan. Pero kung ito ay dadaan natin sa Kongreso, 'di ba, yung sub judice rule na yan, nawawala yan, mga kababayan. Kaya nga kahit sabihin mo I invoke my rights against self-incrimination pagdating po sa Kongreso, nawawala yung sub judice na yan. Kaya natatakot sila kasi sasambulat sa taong bayan yung kanilang mga kalokohan. Yan naman ang totoo talaga eh. Kaya nilalabanan nila, gusto nilang kondinahin ang ginagawa ng House of Representatives. Simple lang.
ano bang tawag yan? Defamation. Nakikita nyo, defamation ng pagkatao ng mga uma-attend. Walang rules. Ginagawa nila ng rules as they go along. Wala silang pagrespeto sa Constitution na dapat sumusunod sa Constitution yung rules nila. My position is they have unconstitutional rules. Tinatamad lang talaga ako umakyat doon sa Supreme Court para questionin yung rules nila kasi ang gusto ko, hayaan sila kung ano yung sabi ni Saya pa kung unsa ilang ibati, pasagdi na sila. Argo? Hirap na si Sara magpaliwanag. Fred? Hi, ma'am. Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sabi po ni Kong Joel po today and yung mga leadership po, si Dong Gonzales, Manix Dipe, and David Suarez na to put it succinctly, hindi na raw po ginalang yung House of Representatives and parang binastos daw po yung House of Representatives dahil pagpunta niyo po doon kagabi kay Attorney Zoleka. Your thoughts po, ma'am, doon sa sinabi ni na Kong Chua and the House leaders po, ma'am? Yung pagbisita ko last night, nagpaalam ako. It was on paper. Yung pagpaalam ko na I was requesting for a meeting 7 p.m. to 10 p.m. Ang hindi ko lang nalagay doon kung bakit. Kasi nanggaling ako sa Davao City and yung flight ko arrived 5:30 p.m. Took me 3 hours, 2.5 hours to get to Batasan. Kaya 7 to 10 p.m. yung ni-request ko. But nag-request kami ng meeting na pinayagan naman nila. Pero kung tutusin, they did an extra mile, 'di ba? Para mapagbigyan ka lang Sara Duterte. Kasi in a normal circumstances, hanggang 7 o'clock lang yung maximum nila na pwedeng bumisita doon sa mga tao. Pero pinagbigyan ka na nila till 10 o'clock. Tapos nung pinalalayas ka na nila, no? It's about time to move out doon sa premises, mukhang nagtago ka doon kay Pulong Duterte. Diba? Pagtatago mo hanggang kinabukasan na, abay, ang sarap ng buhay. Diba? Ma'am, kasi po parang sinabi po na parang ano daw po yun The word they said was parang sinugod nyo daw po. Yun yung word na pagkakasabi nila. Parang sinugod nyo daw po yung House of Representatives daw po. I mean, your reaction lang po, ma'am, kasi parang ang dating po sa kanila, parang kayo bro, sumusugod daw po kayo, pumapunta po kayo, pero sa mga hearings, hindi daw po kayo nagpa-participate. Pumunta po kayo kay former President Duterte, sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po, hindi po kayo pumupunta. Yes, tama yun. Tama yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama yon. Hindi talaga ako uma-attend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? So why would I answer to them? Why would I answer to a member of the House of Representatives na ang tatay niya mismo, na may screen cap ako, nagsasorry sa ginagawa ng anak niya? Alam niyo, hindi pa umabot sa buhay ko na nagsorry ang tatay ko kanino man sa ginawa. Makapal ang mukha Paano magsasorry? Di ba makapal ang mukha ng tatay mo At hindi pinag-uusapan dito ang ibang tao, mga kababayan. If you have a problem with those personalities that you are pertaining to, then therefore, mga kababayan, kung meron kang ebidensya, then file it in court as well. Diba? Ganun lang yun. Anak ka nang tinapa just to divert all those allegations against you. Itong sasabihin mo, why
why you should ask or why you should answer those questions coming from mga kababayan, nagre-recruit si Franz Castro siguro ang sinasabi, o kaya si Manuel, o kaya itong si Brosas. I don't know kung sinong binabanggit niya doon, 'di ba? Tapos yung may mga utang daw sa kanya, sa tatay niya, at hindi raw daw niya narinig na mag-sorry ang tatay niya. Of course, hindi mo maririnig yan kasi ang tatay mo makapal ang muka, 'di ba? Kagaya mo, anak ka ng tinapa. Oh. Ako. Pero this member of the House of Representatives, tinetext ako ng tatay. I'm sorry. So why would I answer to him? Nagsasorry yung tatay. Ibig sabihin may ginagawang mali yung anak. Diba? So why would I answer to them? I am here because of Yusek Lopez, and I will be here for Gina, for Lemuel, for Sunshine and Edward, and whoever magagaling sa Davao na ipapatawag nila. I understand si Barbara, si Carla, ipapatawag nila, si Bandiding papatawag nila. I will be here for them. And all the rest na makontempt, I will be here for President Duterte, but I will not be, no, I will not answer. Kita mo? Members of the House of Representatives. Mga kababayan, 'di ba? Ganon siya ka-stupida. Ganon siya ka walang hiya, ka ipokrito. Kasi nga tingnan mo sabi mo na awa ka dun sa mga tao, 'di ba? Kung hindi pa nagsalita, tama po kayo, kung hindi pa nagsalita itong si Speaker Martin Romualdez na ikaw ay mag-surface na, sagutin mo na kung naaawa ka dun sa mga tao mo. Oh. Kung talaga naawa ka sa kanila, bakit mo sila pinababayaan na magsalita lang on their own? Diba? Dapat ikaw na magsalita. Dapat akuin mo yung mga pangyayari na yan kasi mukha namang talagang mga toy mo lang eh. Mukha silang mga display lang. Again, kung titingnan po ninyo, mag-research kayo tungkol sa job description ng isang city administrator, mga kababayan, magugulat po kayo. Ang trabaho ng isang chief of staff, pag sinearch nyo yan, magugulat din po kayo. Pero yung mga sagot ni Zulaika Lopez is very limited, mga kababayan, doon sa mga sa mga signatories lang. Wala siyang kinalaman sa internal utilization and of course doon sa disbursement. Yun yung binabanggit niya. So, kahit sinong maniniwala. Dahil yung tao mo, yung SDO mo, na under sa'yo, merong kinalaman, siya nga nagdi-disburse ng pera, pero ikaw wala. Diba? So, makikita natin kung totoo yung sinasabi na wala siyang alam, yung mga tao nila is simply a barbidal, a toy, a robot, mga kababayan, a display. Diba? Oh. Especially sa may utang ng 9 million sa hindi naman sa pamilya namin, sa law firm ng husband ko. That is 9 million na dapat ini-enjoy ng pamilya namin, pero hindi niya binabayaran. Last na lang po, ma'am. Ma'am, ano pong reaction ninyo when Castro was the one who cited Yusek Zulaika in contempt? Ano pong inyong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zulaika? Salamat po. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba sa ibang bansa, kapag child convict... Tingnan niyo yung itsura ni Sarah, ha? Tingnan yung itsura ni Sarah. Tingnan niyo yung eye bags niya. Tingnan niyo yung eye bags ni Sarah. Napakalaki, mga kababayan. Diba? Parang si Harry Roque na rin, ngarag na garag. Ang laki ng eye bags, nangingitim na yung mata, nakakatulog ka ba? Pinapahamak mo yung mga tao mo, tapos ganyan ka ng ganyan. Kung nagsasalita ba naman ng maayos yun, iko-contempt ba yun? Diba?
Kukontem ba yun via undue interference? Oh. Convicted ka ng child abuse, Mhm. para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Mhm. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Mas mataas pa ang Mhm. mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa Mhm. ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Kala ko ba sumusunod kayo sa due process, sabi nyo? Di ba? Although sinasabi natin, alam naman natin lahat yan, convicted na. Di ba? Sila. Pero, mga kababayan, may apila pa. Di ba? Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay convicted na, hindi ka na pwede mag-appeal. Kaya nga, naipagpapatuloy pa rin nila yung kanilang trabaho. Kasi may pag-aapila pa eh. Sinabi ba ng... Eto sabihin ko sa'yo, Sara Duterte. You are a lawyer, sabi nila. A good lawyer daw. Good. Diba? Pero kung titingnan mo, mga kababayan, tanong ko sa'yo ito sa mga nakakaalam sa batas. Siguro hindi man ako ganun kagalingan sa batas. Pero, bakit tingin mo? Kasi tinatanong mo sa sarili mo, bakit yung convicted na sa child abuse ay nagtatrabaho pa rin sa Kongreso? Dapat tinanong mo sa sarili mo yan. 'Di ba? Dapat tinanong mo sa sarili mo yan. Kasi, ang Supreme Court mismo, wala pang order na ipaalis sa trabaho si Franz Castro. 'Di ba? Kasi kung may order na ang Supreme Court para hindi na yung seat ni Castro sa party list niya na ACT teacher ay kumbaga inaalisan na siya ng karapatan, malamang hindi mo na siya makikita diyan. Ibig sabihin, ang Supreme Court mismo ang nagsasabi na hangga't hindi natatapos yung proseso, you can still, mga kababayan, ano matawag dito? Pwede mo pang gampanan yung tungkulin na nakaatang sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit di mo matanong sa sarili mo? Kasi ang lagi nating sinasabi, tayo kasi bilang isang tao one-sided. Yun nga ang sinasabi ko dito, mga kababayan. Kapag nagsalita ka, dapat gamitin mo ang utak mo. Gamitin mo ang pagiging abogado mo. Ask yourself, bakit itong tao, hindi nagbibintang ka lang kasi ang ginagawa niya, binabanatan niya si Franz Castro. Convicted na to, bakit nandito pa sa Kongreso? Bakit nagtatrabaho pa rin? Nagpapa-cite in contempt pa? Tanungin mo ngayon ang sarili mo. Di ba meron tayong judiciary? Di ba meron tayong Supreme Court? Ibig sabihin, alam ng Supreme Court, mga kababayan, na sumusunod tayo sa due process. While the other party is appealing the case, he can still, mga kababayan, magagawa niya pa or pwede niya pang gampanan yung tungkulin na nakaatas sa kanya bilang isang kongresista. Maliwanag yun, Sara Duterte. It seems like hindi ka po nag-iisip. No, hindi mo ginagamit yung critical thinking ng pagiging isang abogada. Mukhang lumalabas na critical thinking ng pagiging abogaga ang ginagamit mo. Maliwanag. Kasi, even the Supreme Court did not tell Franz Castro to stop doing her work. Diba? Walang sinabing ganon. So, ibig sabihin, meron pa talagang karapatan. Nandito tayo sa sa democratic country. Oh, kaya nga ikaw nagagawa mo yung mga gusto mo eh. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako as a Filipino Jaya. na ganito ang ating House of Representatives. Yun lang po, ma'am. Thank you. Okay. Next question, Jason, SMNI. Hi, ma'am. Ito na, mga Ma'am, SMNI. naririnig po ako. Yeah, clear. Para Yes. clear. Yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is
grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? Actually, yan ay yan talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin. Pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasagdan nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos. Hindi, mali yan. Yung sinasabi niya lang yan na yun ay grave of tawag dito mga kababayan, yung karapatan, di ba? Grave abuse of power. Kumbaga, sobra nilang ginagamit, sobra nilang tawag dito, pinaabuso yung paggamit ng power ng House. Now, if you are a lawyer, sinasabihan ka rin naman ng kapwa mo lawyer that file it in court, di ba? Mga kababayan. So, once na ikaw ay hindi mo ginawa yung utos na yon at bilang isang abogado, hindi mo ginawa yon, therefore isa lang ang naiisip ng tao. Kasi alam mo sa sarili mo, yung inyong pagbatikos, 'di ba? Yung inyong pag-oppose doon sa ginagawa ng Kongreso, it will not going to stand in court. Hindi totoo na sabi ni Sarah, tinatamad lang siya. O kung tinatamad siya, sabihin natin, kala ko ba, meron kang tinatawag na simpatya sa tao mo, naaawa ka sa tao mo. Oh, abogado ka, bakit ayaw mo ipaglaban sa korte yung mga tao mo? Kung merong grave use of power. Diba, mga kababayan? So naniniwala ako dito na hindi totoo at kaplastikan yung sinasabi niya na naaawa po siya sa kanyang mga tao. Ulitin ko lang sa part na yon, ha? Ay, ano ba yan? Teka lang, nawala eh. Loko naman to. Tapos na pala yung ano nila. Teka lang guys ha. Itong si Sara Duterte, pinapainit ang ulo ko eh. Lumalabas tuloy yung ano ko. Yung kahit papano Diyos ko. Trade digital assets in a platform you Teka lang ha. Join PDAX today. Maganda kasi papakinggan yung mga pinagsasabi niya. Although talagang mapapansin natin, puro mali yung mga binibitawan ni Sara. Nagpapalusot lang eh. Tapos sa June para sa akin. Matatapos ito sa 2028 kung meron ng bagong pangulo. Kung matuloy man. Pero yan ng bayan. Tanggapin nyo yan. Use of power. Para Jason, SMNI. Hi, ma'am. Ma'am, naririnig po ako? Yeah, clear. Para Yes, clear. yes, ma'am. Yes, Jason. Yes, ma'am. Marami po sa ating mga kababayan po, ma'am, ang pumalag sa ginawa po ni Castro. Kung babasahin niyo po ang social media, pumalag po sila doon sa pag-cite in contempt kay Attorney Lopez. And they said po na there is grave abuse of power. Para po sa inyo, ma'am, nakikita niyo po ba that there is a blatant abuse of authority and this is an act of power tripping po na ginagawa po ng ilang kongresista against the OVP employees? 'Di ba? Sabi niya grave abuse of power. Ngayon, ang sagot ni Sara, alam din niya, mga kababayan, yun daw yung nakikita nila. Pero siya mismo ayaw tumakbo, ayaw pumunta sa Supreme Court para ilaban yung kanilang karapatan. So ibig sabihin, dalawa lang yan, either tamad si Sara, pangalawa, hindi totoo na may simpatya sa tao niya. Pangatlo, mga kababayan, hindi po tatayo sa korte yung sinasabi nila. Oh.
Actually, yan yung talaga sinasabi ng lawyers sa akin. Sabi nila, you must go to court, you must go to court. Diba? Sa totoo lang, ako lang din talaga yung nagsasabi na pabayaan na lang natin. Pabayaan na lang natin kasi hayaan na lang natin. Pasagdan nato sila sa ilang gibati. Hayaan natin sila mapagod at matapos yung 19th Congress na ito. In fact, Attorney Zuleika Lopez expressed din sa akin, sabi niya, I cannot go through all this and then not end up in the Supreme Court annotated report sa SCRA. Sabi niya, be in the books somewhere. Kung ganito man lang din ang pagdadaanan ko, we have to be in the legal books. So, ako din, napapaisip na ako. Pero ako lang din talaga yung nagsasabi sa mga lawyers na hold niyo muna yung mga cases ninyo. Wag na muna. But they are just waiting sa akin na magsabi na i-file nyo lahat ng kaso na yan. So, di ba mga ka-GP Natics, lahat yan ay lahat yan ay tawag dito, sideways lang ni Sara. Kumbaga, leeway niya lang yung mga yan. Hindi totoo na, Diyos ko, grave abuse of power iyon. Nakikita naman po natin talaga, yun yung, oversight function ng ating Kongreso. Itong si Sara Duterte, siguro akala niya sa mga tao hindi nakakaintindi sa mga nangyayari lalong-lalo na pagdating po sa batas. Tandaan po natin, tayo po ngayon ay nandoon na sa, 'di ba, ang mga tao ay hawak-hawak ang mga gadget. Easy na lang isipin, easy na lang po i-research yung mga bagay na 'yan. Kaya sabi nga natin, ulitin ko na naman mga ka-JP Natics sabi mo, sorry, naawa ka sa mga tao mo. So, kung naawa ka sa tao mo, you must have the initiative to do something for them. Diba? File it in court para sabihin ng korte ngayon kung tama ba yung ginagawa ng Kongreso. Otherwise, pag hindi mo ginawa yan, hindi ka po nagkakaroon ng simpatya sa tao mo, hindi ka talaga naaawa. Kunwari lang yon. Diba? Yun ang katotohanan. Anyway, hindi ko natatapusin yung video ni Sara, mga ka-GP Natics. Dahil hindi ko naman napakinggan yung buo nun. Hanggang dito lang talaga. Ang gusto kong i-part doon kanina, o gusto kong ipakita sa inyo o iparinig, yung tungkol doon pa rin sa house. Pero, ang pangyayari na ito ay nakakuha pa rin tayo ng mga kasinungalingan at talagang pag-diversionary tactics ni Sara na akala niya hindi natin naintindihan. Kung panonoorin niyo yan, bukas siguro i-play natin ng buo, talagang masasabi po natin na si Sara Duterte nababaliw na. Kung ano-ano na po yung mga pinagsasabi. Kung ano-ano na yung mga kasalanan na ng ibang tao, yung mga utang-utang na wala namang kinalaman dito sa problema na pinaggagawa niya ngayon. Kasi problema ito, mga kababayan, ano naman pakialam namin doon sa pera. Tingnan nyo yung binabanggit niya na meron daw isang kongresista na may utang ng 9 million sa kanilang pamilya. Isipin nyo po, yan ba ay usaping taong bayan? Hindi po usapin ng taong bayan yan. Usapin lang po ninyo yan between kung sino yung tao na may utang sa pamilya mo. Diba? Hindi yan yung pinag-uusapan na kailangan buong taong bayan, buong Pilipinas, ay kailangan pa yan alamin. Wala naman tayong kinalaman dyan eh. Diba? Bituin sa nangutang at nagpautang lang yan. Anong kinalaman at anong pakialam namin dyan? Kikita ba kami dyan? Diba? Unless pera ng taong bayan yan, hindi naman ata, sabi mo ka, pera nyo. Di ko lang alam kung saan nanggaling yung pera nyo na yan. Diba? Ang pinag-uusapan natin dito, Sara Duterte, huwag mong iilihis. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, ang inuungkat dito, saan at paano mo nilustay ang 125 million? At bakit ang mga acknowledgement receipt? May Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin, di ba? Tapos gumagamit pa kayo ng acknowledgement receipt ng ibang agency. Yun ang pinag-uusapan dito. Hindi pinag-uusapan yung utang ng ibang tao, utang ng ina mo. Diba?
Pero ngayon mo mga kababayan, hindi naman usapang ano yan eh. Usapang pambarangay nga lang, sa inyo lang yan eh. Eh di kasuhan nyo yung tao kung ayaw magbayad sa inyo. Bakit sinasabi mo pa dito? Anong kinalaman yan? Oh. Anyway, mga ka-GP Natics, next